Dapat talaga dyan they should get their act together. Kasi kung hindi, madadaig na kami ng ibang bayan. Tiangge Summit. Iyan ang nakikitang solusyon ng dating alkalde ng Taytay Rizal na si Joric Gacola saan niya ipagbaba ng sales na nararanasan ngayon sa Taytay Tianggian. Itong iminungkahi ni Gacola matapos malaman na naging matumal na di umano ang bentahan ngayon sa kanilang Taytay Tianggian na tinaguri ang Garments Capital of the Philippines. Nakakaalarma po yung pagiging matumal ng sales ng aming Tiangge na dati ay dinadayo yan ng buong Pilipinas. Sinabi ni Gacola na kasamang iimbitahan ng lokal na pamahalaan ang mga organizers ng Tiangge at vendors na magbubukas ng mga suhestyon at plano sa muling pagpapasigla ng garments industry sa bayan. Siguro dapat nga magkaroon talaga ng ng isang summit na pag-usapan yung mga lahat ng organizer, lahat ng mga nagtitinda, ng gobyerno, dapat talaga dyan they should get their act together. Kasi kung hindi, madadaig na kami ng ibang bayan. Ayon pa kay Gacola, ang pagbaba ng sales ng Taytay Tiangge ay nagsimula umano noong pagkatapos ng pandemya. A few years ago ay napakaganda ng kita. And even during the pandemic ay kumita rin ang mga tiga-Taytay. No? Tataka tayo kung kailan wala na ang pandemya at tayo bumalik na sa normal. Ito pa yung panahon na nakakaranas tayo ng ganitong napakahirap na sa mga sales. Idinagdag pa ng dating punong bayan na ang pagtaas ng halaga sa paupa at posibleng mga iligal na nagbebenta sa bangketa ang ilan sa mga maaaring rason kung bakit kailangang magdaos ng summit sa mga Tiangge ng Taytay vendors. Ang napuna po namin ngayon ay maraming mga nagtitinda ang umaalis na dun sa mga pwesto. Dahil siguro, syempre, napakalaki ng kanilang overhead. Yung iba, nag-online business na lang. At yung iba po ay tuluyan lang nagsasara dahil, ayun nga, malayo-malayo daw po ang diferensya ng mga sales nila. Dagdag pa ni Gacola, maliban anya sa pagdami ng mga iligal na pumumwesto sa bangketa sa Taytay Tiangge, tila hindi naman mga residente ng munisipalidad ang mga ito. Kaya tunay na kailangan ng pagsasagawa ng nasabing summit sa pamilyan para mapag-usapan ang pangkalahatang kaayusan ng mga vendors at private landowners. Kaya nga po, nakita ko nga po, iba't ibang mga factors. Unang-una, baka maaring nagmahal ang mga tinda. Dahil nga malaki ang binabayaran na buwis at malaki ang binabayaran doon sa mga pribadong may-ari ng lupa. Siyempre, pag pinagsama mo yan, di papatong mo yan sa halaga ng damit. O pangalawa, yun yan, medyo magulo doon sa Tiangge. Dahil maraming mga illegal na nagtitinda na hindi naman masawata. Dapat siguro mag-usap dyan yung organizers, yung may-ari ng lupa, yung LGU, dapat mag-coordinate sila. Nabanggit rin ni Gacola ang napansin niyang pagkonti ng ating mga kapatid na Muslim na pumupwesto sa Taytay Tiangge. Yun nga po, isa sa mga kinalulungkot ng aming mga kababayan. Dahil dati po ay, alam niyo naman, Taytay naman, marami tayong mga kapatid na Muslim na nandyan, na talagang naninirahan dyan. At yan naman ay mga negosyante. During my time ay nagtalaga tayo ng lugar kung saan nandoon sila at ang kanilang mga produkto. Hindi naman natin sila inetsapuera, kung hindi sinama natin sila. Kaya lang, meron sila mga designated area kung saan lang sila pwede magtinda. Nagpahatid rin si former Mayor Joric sa mga Taytayenyos ng mensahe at pakikiisa sa ikauunlad ng kanilang munisipalidad. Kami po mag-asawa ngayon ay regular namin kasama sa panalangin ng aming mga kababayan. At ayun nga, kung ano man yung mga pinagdadaanan nilang mga paghihirap ngayon ay sana po ay makatawid tayo sa lahat. At the same time, ay hinihikayat pa rin natin ang ating mga kababayan na maging mapagmasid upang humingi rin ng tulong syempre sa ating local government. Dapat din ang mga tiga-Taytay ay maging mapanuri, maging vigilant. Kasi po, pera po nila yung nandyan sa pamahalang bayan ng Taytay. Matatanda ang nanungkulan bilang mayor ng Taytay Rizal si Gacola ng 2 termino. Mula 2004 hanggang 2013, ngunit natalo ito ng kasalukuyang alkalde na si Mayor Alan Martin S. De Leon sa kanya sanang huling termino noong 2022 elections. Ang bayan ng Taytay ay tinuguri ang Garments Capital of the Philippines noong 2015
at kilala rin sa Hamaka Festival o Kapistahan ng Hamba, Makina, Kabuhayan na ginaganap tuwing Pebrero. Josh De La Cruz nag-uulat para sa Bravo News Nationwide.